Araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong nagiging panawagan kay Pangulong Marcos na dapat nang tanggalin si Speaker Romualdez. Kasi medyo nakakaladkad na ng sobra ang kanyang administrasyon sa mga pinaggagawa nito ni Speaker Romualdez, especially dito kay BP Sara. Naalala nyo na tinanggalan ng confidential funds ng Kamara, siyempre sa kumpas ng Speaker Romualdez, ang budget ng confidential fund of budget ng OVP, ng Office of the Vice President, at DepEd Secretary Sara Duterte. So, ano ba naging reaction dito ni Banat Bay? So, panoorin po natin. Pero ako gusto ko pang bigyan ng tsansa ang ating Pangulo na ipakita niya na etong si BP Sara ay talagang kakampihan niya. Okay? Sa tingin ko kung mayroon pang konti ako nakikitang pag-asa, sana naman, I'm hoping. At ako, Pangulong Marcos, if I'm your advisor, which is I'm not, hindi ako magmamagaling. Hindi ako katulad ng isang vlogger na gustong maging political advisor nyo, wala namang pinag-aralan ng animal. Pasensya na, totoo eh. Yung binihisa mo lang galing sa kanto, gusto na maging political advisor. Hindi po ako ganun, pero mag-a-advise ako ng kapiraso. Mag-advise lang ang kapiraso. Sir, kung ako sa inyo, ipakita nyo yung suporta nyo kay BP Sara. Tanggalin nyo si Romualdez bilang speaker. Alam nyo bakit nasabi yan ni Banat Bay? Hindi nyo ba napapansin na panay ang birada ngayon kay BP Sara pero hindi malang pinagtatanggol nito ni Pangulong Marcos? Dito medyo mapapansin parang nagkakaroon talaga ng may makikita ka ng tension between President and Vice President. Kasi dati, 'di ba, nung kampanya pa lang, makikita nyo na pinagtatanggol ng isa't isa kapag may mga batikos sa kanila. Pero ngayon, sila na nakaupo. Si BP Sara, pinagtatanggol niya pa rin si President Bongbong Marcos. Pero itong si President Bongbong Marcos, wala nang nilalabas na statement para ipagtanggol si BP Sara. Kaya medyo magkakaroon ka ng rito, ng konting ano ba nangyayari. Alam mo, pag ito, kasi alam nyo, Mr. President, I'm telling you, you are going down if hindi ninyo, hindi ho kayo gagalaw pagdating ho kay BP Sara Duterte. Ito lang masasabi ko, dahil si BP Sara Duterte ay sakalam niya. Sa totoo lang, sakalam mo yan. Matindi ho yan. Even without a command, her army is moving. I mean, may mga kusa ho. Ibig sabihin ko ng army, hindi ko sinabi mga may sundalo. Hindi yon. Ibig ko sabihin, taong bayan. Ang taong bayan sumusuporta ng hindi kailangan utusan. Organic ika nga. Pagdating kay BP Sara Duterte. Yan ang totoo. Kaya, pag... Dito baka nakakalimutan ni Pangulong Marcos na hindi basta-basta ang mga Duterte. Lalong-lalo na si Pangulong Duterte, may control pa yan sa politika kahit hindi na siya active dahil tapos na yung termino niya. Mas lalo na si Inday Sara, si Vice President. Naalala nyo, kaya niya magpatanggal ng House Speaker kahit mayor siya ng Davao. Hindi siya kongresista, mayor siya ng Davao. Pero nakaya niyang magpatanggal ng speaker. So, wag kakalimutan ni Pangulong Marcos na hindi basta-basta itong si Vice President Sara Duterte. Sa ginawa ho ninyong hindi ho pala kayo, si Romualdez. Sa ginagawa ni Romualdez na pagbanat dito kay BP Sara Duterte, malaki yung bagay yan. Sir, alam nyo sa sobrang laking bagay, ito'y open secret, ika nga. Open secret ito. Lahat ng mga Duterte supporter, lahat ng medyo malapit-lapit
sa mga Duterte, alam mo ito. This is an open secret. And si Pangulong Duterte na mismo nagsalita. Nagkaroon niya ng konting problema si VP Sara Duterte at si Pangulong Duterte nung panahon ng si Pangulong Duterte. Hindi nga ako nag-uusap yan. Galing na po yan kay Pangulong Duterte. Sa sobrang hindi nag-uusap, even to the point na filing of candidacy noong 2021, nagkaroon ng konting girian. Wala akong biro. Alam mo yan, open secret po yan sa mga Duterte supporter. And I know, Mr. President Marcos, you know it. Sure ako dyan. And for them na mag-usap uli, that's a miracle. Walang biro ho. Ba naalala nyo, sinabi na nga nila dati, di ba, na hindi sila nag-uusap yung magtatay. Pero ngayon, biglang nagkita yung dalawa. So, diyan pa lang dapat medyo mag-isip-isip na si Pangulong Marcos. Dahil posibleng merong napag-usapan na yung dalawa kung ano yung magiging best move nila. Dapat dyan, medyo nag-iisip-isip sila na kung ano kayang pinag-usapan nila, ano ba yung pwede nilang gawin para kung ano man yung binabalak ng dalawa, maunahan na nila. So, kay Pangulong Marcos, much better na ipagtanggol mo si VP Sara. Alam mo, bawat nakakausap ko mga malalapit na Duterte supporter at malapit sa mga taga Davao, yung nangyaring pag-uusap ni VP Sara Duterte at pag-uusap ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan ay miracle. Dahil ho sa ginagawa ni Romualdez. Yan ho ang totoo, Mr. President. Bakit ba dididiin dito ni Banat ba itong si Speaker Romualdez? Kasi syempre, tinanggalan ng confidential funds dito si VP Sara. Syempre, bakit tinanggalan? Kayo nung bangkong pasyon. Hindi naman gagalaw itong mga bumabatikos na kongresista sa confidential funds ni VP Sara kung walang senyas sa taas. Pangalawa, bakit hindi pinagtanggol ni Pangulong Marcos na huwag bigyan? Which is pwede naman yung sabihan si Romualdez na, pinsan, bigyan mo ng confidential funds. Di ba? So, imposible naman hindi alam din ni Pangulong Marcos na hindi bibigyan ni Romualdez ng confidential funds. Alam nga naman hindi kausapin, hindi malasabihan ni Romualdez itong si Marcos na, pinsan, hindi ko bibigyan ng pondo itong si VP Sara ha. Napaka-imposible naman nun. Kagawa no ni Romualdez kung bakit nag-usap yung dalawa, yung mag-ama. And that's a big step. Kung makikita ninyo yung banat ni Pangulong Duterte kay Romualdez, hindi lang kay Romualdez, sa inyo rin. Diba? Mr. Pangulong Rodrigo Duterte ask for audit on your office. Tandaan ninyo, tumigil ng bumanat si Pangulong Duterte nung kayo'y nanalong presidente at nanalong vice president ang kanyang anak. Tumigil na siya. As a matter of fact, every time na tinatanong siya, he is saying good things about you, Mr. President. Bakit? As a respect to her daughter. But because kinantil ninyo, hindi ko kayo, si Romualdez, kinantil ni Romualdez itong si VP Sara. Maniwala ako kayo, yung pagiging ama ni Pangulong Duterte ay bumalik. At di pala bumalik, nanatiling parang gustong sabihin ni Banat Bay dito sinanggi nyo yung anak ng leon. Kaya yung leon tumayo na at sumigaw na. Kabahan na kayo. Parang ganun yun. na naig yung kanyang pusong bilang ama. At dahil doon, kita nyo naman, isang banat lang niya, yanig ang buong political scene. Nayanig Diba? political scene. Nayanig ang buong kongreso sa mga banat ni Pangulong Duterte. Yun lang ibinanad niya.
Hinahamon niya ng audit si Speaker Romualdez. Pero buong kamara ang nayanig. Pinag-usapan ng todo. Yung pa lang ang binanat niya. Ganyang kasakalam si Pangulong Duterte. Kaya Pangulong Marcos, medyo mag-isip-isip ka na. Gumagalaw na si Pangulong Duterte. Kabahan ka na. Maraming pwedeng mangyari. Kaya kung ako sa'yo, pagtanggol mo si Vice President Sara Duterte.